talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Naku, malaki ho problema natin dito. Ano hong mangyayari sa Senado pagka pinaaresto nitong si Senator Erwin Tulfo, itong si Senate President Alan Peter Cayetano? Matindi hong mga banat nitong si Senator Erwin Tulfo dito sa video na to. Kung sakali daw mag-conduct pa ng hearing ang Blue Ribbon Committee, ipapaaresto niya daw ho. Wala daw ho siyang pakialam kahit si Senate President Alan Peter Cayetano pa. 18 Marin, Senator Rodante Marcoleta. Pumapalag na ho talaga itong ating di umanong nadeliveran ng maleta at dinideliveran din ng mga chiksilog. Pambihira. 5 daw di umano pinagpipilian. At di umano ha? Matindi to. Pambihira talaga yung mga Marines na yun, oo. Kung sakali naman pala, ipapatawag mo rin sa Lunes, ipapalakpakan ka namin dyan. Pero alam na namin pinaplano nyo dyan. Diba? Sigurado ho tayo dito mga kababayan, contempt. Ano yan? Galawang tuadcom ho ang mangyayari dito sa Blue Ribbon. Bantayan nyo ho mga kababayan, galawang padwano to. Walang humpay na pagkukontempt ho ito mga kababayan. Pero bago yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Hindi lang ho yan pag-uusapan natin. Interview ho nitong si Senator Erwin Tulfo. Diyan sa 2x2 ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero siyempre, uunay na ho muna natin itong galit nitong si Senator Erwin Tulfo sa mga nangyaring kaganapan sa Senado nung nag-hearing ang lehitimong Blue Ribbon Committee. Ito hindi ko alam paano ka ba naging Blue Ribbon Chairperson? Wala naman ko yung quorum nun. Kahit tanongin mo si Drilon. Pambihira naman o. Rekta ko tayo, game. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. Nako, galing. At I will have you arrested. Oo, nako. Takot yung mga 18 Marine, arrested na pala pinag-uusapan natin. Di na biro ho itong mga kababayan. Matindi to. Arestado pala yung natin dito, yung 18 Marine natin. Pambihira. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mo, matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Naku, nagmura na. Yan talaga, dyan magaling yung mga Tulfo. Pag nagagalit yan, binubuhos nila yung pagkalalaki nila sa pagmumura nila. Di ba? Palakpakan natin. Wala ang problema magmura. Si Tatay Digong nga nagmumura. Kaso dito, dyan nila linalabas yung mga kasaputan nila sa pagmumura nila. Ganyan yung mga Tulfo. Signature yan ng mga Tulfo. Senador ho yan, ha? Napakagandang halimbawa, oo. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Naku, Kukwel, paano yung gaganituhin mo? Tapos lakas mo naman. Laki-laki na sinalan Pambihira. Pagka sinasabi niyang kukwelyuhin mo, bibit-bitin mo, iba pumapasok sa isip ko Baka iba yung tinikwelyuhan mo at binibit-bit mo. Ano yung 50 Shades Darker? Ganon? Ano lang ho yan? Ika nga, wag ho kayong asip naman na masisindak sa iyo yung mga Marines. Pambihira. Reporter ka lang dati, Brad. Hindi ko minamaliit yung trabaho ng reporter. Marangal na trabaho yan. Walang kaibahan yung ginagawa natin at ng mga reporter. Pero ang matindi ho dito, Senate President, kekwelyuhin mo at kung ayaw sumunod ng usa, ikaw mismo kukwelyo sa kanya ba? Patawag mo si Trillanes para dalawa kayo. Baka hindi mo kaya si SP Cayetano. Babagong ba natin si SP Cayetano, siguraduhin mo muna na kaya mo siya. Makapuro ka rin forma, kagaya ni Triluleng, wala naman pala kayong bitaw. O dito tayo sa interview niya dyan kay 2x2. Chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Black, Senator Erwin Gatchalian. Merong paksyon Tulfo. Senator Erwin, magandang morning. Hi, Boss Jerry. Good morning. Thank you for... Yes, sir. Parang hindi ata nakatulog itong si Senator Erwin Tulfo. Hindi maganda tono ng boses.
Mapaos-paos no? Patulog ka rin pag may time. Sen ba? Delikado yan, no? Apo. Diretsahin ko kaagad dun sa ano bang mangyayari doon sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta. Anong mangyayari doon sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? Mas Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live kahapon sa TV, pero doon sa records po ng Senado, wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon to record it. Wala din nga po yung trade, yung nag-record po, yung parang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga yung forum at hindi po maitatawag na hearing kasi nga po, talakayan lang po, sila lang po yun, press briefing, forum, I want to call it, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yun, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record ng Senado? Yung panunumpan nila doon, sila lang po yun, hindi rin po papasok yun. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines na yun. Meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat, ganun din po yung parade namin, yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media, nandoon po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guest natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba't iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of the June, yung mga inakusahan naman para pwede ko silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Black? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umaga nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na work from home po o yung mga empleyado. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga dating senador, ng mga dumalo po kahapon at mga security po nila. Sila po. So yun po, pero napag-usapan po na ipadlock na lang natin dahil alam ho namin na mag-hiringan sila. Ang sabi po na pag-desisyonan po ni presiding officer Senate Pro Tempore Gatchalian. Hindi, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya, nung ayaw niyang bitawan ang pagiging Speaker of the House, pinadlock niya yung session hall. Ganun ba? Okay, so 2020 po yun. Oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Tapos, ang isa pa paring Jerry, kaya niya nasabi na walang independent kasi natikman niya yun sa ilalim ng Panginoon. Sinabihan siya, bumaba ka dyan, ibig sabihin, napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado. Okay. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na di ba karaniwan yan, may stenographer yan o may nagre-record yan para may gumagawa ng transcript. So yung buong hearing na yon ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado? Wala po kasi nga po wala yung mga member ng Blue Ribbon. Walang tinakot eh. Tinakot yung mga member na dapat sana magre-record. Di ba merong strike it from the record. Meron ganun, di ba? Walang ganun, walang mag-strike. Wala naman nagre-record. Di kaya walang record. Wala nga live di ba yun ang una nating hinanap sa YouTube account ng anyway, sa Lunes naman, ipapatawag mo naman. So, wala tayong problema dyan. Kung maghihiring ka sa Lunes at ipapatawag mo, pares lang naman sasabihin. Kahit napitpitin mo mga daliri ng mga marisa yan, dinideliver nila yung mga babae, nag-deliver sila di umano ng pera at di umano naghahatid sila ng babae. Okay? Hindi mababago yan. Ano na to? Pagka binago nila, mayroon tayong problema dyan. Gaano po ba karaming babaguhin nila? Kasi dapat consistent sila. Kung ano sinabi doon sa hearing kahapon,
anong araw, dapat ganun din ang sasabihin sa mga susunod pang pagtinig. Para consistent. Ngayon, dahil iko-contempt sila at talagang ika nga pag naka-contempt na sila sa Senado, dapat 24/7 ang pag-ano dyan dahil matinding panggigipit ho gagawin dyan sa mga yan. Okay? Galawang Quadcom nga, Paduano style to. Gusto makakita ng Paduano style, manood ho kayo sa Lunes. Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Wala. Yung nagbi-video, wala ho eh. So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman. So, ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Bagamat, nagbanta pa si Senator Cayetano, kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano yung kakaso na? Ako po yung Blue Ribbon. Ito po ordinary senador na lamang. O we can say na... Pero in fairness, kahit anong sabihin mo, Erwin, dahil dun sa ginawa nila na yon, na-checkmate ka ngayon, wala kang choice dahil kailangan mong ipatawag yung 18 Marin. Tama, mali? So, ibig sabihin, effective pa rin yung ginawa nitong si SP Cayetano at nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi ang endgame lang naman dito, ang ultimate goal natin ay ipatawag yung mga Marines. At sa pagpapatawag mo na yan, nanalo ang sambayan ng Pilipino. Palakpakan natin to si Erwin. Okay? Automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So, yun, pero anong kasuhan niya? Dahil hindi naman yung mga tao sumunod lamang sa instruction ko. Ako po yung duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, opo, pinagbabawalan sila. Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. May pasok opisina nila yun. Pag Thursday, opo. Pero nakapasok pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing. Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arms po namin. Yung mga... Ipatawag mo si John Vic Remulla. Hinimas-himas niya yung muscle ni Senator Robin Padilla. Huwag mo ipapatawag. Tatakutin nyo na naman ang usaa. Patawag mo si Senator Robin Padilla. Ay, si John Vic Remulla. Mga members po ng usaa kasi parang patay-patay po, sinabihan na po sila na bawal, nakalusot po sa kanila. Kaya nga po, gusto ko pong malaban sa kanila. Ano ba nangyari? Strike 2 na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana, prevent nyo yan. Sana, pinatay nyo ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasayang mo wala naman talagang utos. Paano yun? Base doon sa investigasyon, meron talagang gumanti ng putok yung yung NBI. So yung narrative ng Malacanang, narrative talaga nitong mga nasa majority, minority. Ano ba talaga ang gulo nyo na dapat makialam ng Korte Suprema dito? So, ibig sabihin parang mahina po yung usapan po namin. So, kailangan po namin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-opisina. Paano kung lusubin kami ng mga armadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin. Ang naging dating kasi... Anong malulusutan? Yun nga, pagka linusob sila, pinagpaputok nga Gumanti ng putok yung lumusob. So talagang si Eric Silvester, pabaling-baling. Sinabi mo, nagpaputok, ipinagtanggol ang Senado. Ngayon ang pagkalulusob, patulog-tulog. Pambihira, Senator Erwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing. Wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yon.
Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo na hayaan na lamang sila. Pero since hindi naman po recorded yun sa Senate Journal, magiging record, inayaan lang ho namin. Pati kami nakipanood na rin at nakakatuwa po na kasi parang At least, bali pa kayo script. Hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos nagtatawanan po kami. Sabi na, bakit di ba nung una si Senator Legarda at Mark Villar kasama natin? Sabi namin, Tito Soto. But ngayon, wala na. Sabi ni Tito Sen, mukhang may sakit na rin yata nakalimot si Cayetano o talagang sinudya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ho eh. At saka yung inconsistency. Kontuwa ka, nabiro pa ako. Pero, ilang babae ba? Magaganda ba yung mga babae? Nabiro pa ako. Magaganda ba? Ang tanong, magaganda ba yung mga babae? Pambihira, puro kamunduan nata nasa utak mo, Brad. Oo talaga, oo. Kaya hindi umaasa sa Pilipinas eh. Ginagawa ng mga Pilipino, puro kalibugan na lang eh. Punta ka sa FB, puro kalibugan. Punta ka sa TikTok, puro kalibugan. Pambihira. Hindi aasa sa itong bansa na to, puro kalibugan ang iniisip nyo. Di ba? Kailangan ho nating magnilay-nilay ngayong mga panahon na to. Kailangan ho nating manalangin. Hindi kagaya ng pananalangin nito iba yung pananalangin na ginagawa niyan. Kailangan ho nating ipagdasal tong bansa na to. Sabay-sabay, ika nga. Para mailagay na sa tamang landas. Kung ano yung landas na yan, dapat yung landas na kung saan doon sa landas na walang magnanakaw. Doon sa landas na walang nagdodroga. Doon sa landas na walang mga kurakot. Doon sa landas na kung saan ang panalo ang bayan ng Pilipino. Ngayon kung ang landas na pinupuntahan natin landas ng mga maleta, landas ng mga kickback, mauusapan ho yan. Walang asenso talaga at landas ng puro kalibugan. Yari tayo dyan, di ba? Yari ho tayo dyan. Sabi ko, ewan ko. Sabi ko sa imahinasyon siguro. pero doon, yun nga isusunod ko nga yung parte na yan na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit Senator Erwin Pero kahapon, nabanggit ka na, tsaka si Senator Soto at iba pa. At may tinukoy na halaga sa iyo. Parang 70 million yata yung binanggit na dineliver daw sa iyo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills. Actually, parin Jerry, nung una pa lamang yung may lista na binigay ko na sa media, kasama po tayo. Tayo po yung pinakapuli. Okay? Na taga sa press ko, nabanggit din po tayo. May nag-press con po yan sila dati. Kung maalala ho ninyo, dito po sa Green Hills, nag-press con po sila. Binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan, sila Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa majority na po tayo. So, pero kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo. Pwede sa Lunes ipalabasin nyo yung mga kasamahan nyo. Ibanggitin lahat pati si itong si Mark Villar, walang problema. Hindi kami allergic diyan. Tayo sinasabuhay natin dito sa PH Update yung ikulong ang mga mandarambong, di ba? Yan ang sinasabuhay natin dito. Hindi ko tayo kagaya nung ibang mga programa sa television at radyo. Ikulong ang mga mandarambong. Pagka napupunta doon sa kanilang mga idolong senador, biglang pambihira tumatahimik. Listahan. Na mga nasa minority. Kami ho na ni Tito Sen, naiwan kami dahil kami ngayon ng majority. Kaya nabanggit po ulit yung pangalan. Pero sila po, medyo na, kaya nga po na tinanong nga ng media, sabi niya, malay ko, kahahawak ko lang. Pero kitang-kita naman ho doon Alam niya naman ho yun. Noong una pa lamang, tinanong niya ako, pasama ka, ba't kaya ka sinama ng mga Marines na yun? Sabi ko, maniwala ka dyan na Senator Cayetano. So, huwag ka magpapaniwala lang. Saka si Loren din dati, noong una po lumabas yan. Kasama rin ang pangalan niya. Oo, kasama siya. At hindi ako papayag na mawala ang pangalan niya. Kung kasama si Loren, pakulong din siya. Anak ng tao, hindi pwedeng wala kung kasama yung sa unang affidavit kasama si Loren. Tapos tinanggal siya sa pangalawa. The truth will set us free. Sabi niya, sinama tayo, doon wala naman akong kinalaman dyan.
Sa totoo niyan, parin Jerry, flood control, wala naman ho ako masking bulat-latin nila ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, na records ni Saldico. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Wala na po. Kaya naibigay na yung mga budget. Number 2, nung pumasok ko Senado nung kuan, ako po umupo po July po ako umupo June 30 po ako naupo Paano ako magkakaroon ng allocation? So wala kang flood control kahit anong flood control project wala ka. Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control. Wala po nga po. Ang problema nga dito, hindi mo kailangan magka-flood control para magkaroon ng kickback. Ang kailangan mo lang iparada yung budget sa yung party list o sa yung distrito. Yun lang ang dapat mong gawin. Po ko infrastructure. Wala po akong infrastructure project. Wala po akong ni-request. Wala po akong... Ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? May district naman po. Kukunin po ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako yung taga-Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung kung ako yung congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng third district o second district o anong district yun. Kaya ang party list doon, hindi po nabibigyan po ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talagang pang negosyo. Pero hindi ho Wala ho akong allocation. Yung senador, late na po akong pumasok at saka yung sinasabi na binigay ni Saldico. Lumayas na nga si Saldico ng mga panahon na yun. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin yung inconsistent. Anak ng toko Nagsasabi na nga ng mahiya naman kayo si Marcos Jr. Meron pa daw di umanong nakaparadang close band sa Diamond Hotel na meron na naglalaman ng pera. Erwin, sa ayaw sa gusto niya lalabas ang katotohanan dyan. Kung sinasabi niyo malinis kayo, ang mga ebidensya ay palalayain kayo pagdating ng panahon. Pero ngayon hawak niyo ang naratibo, wala. Tayo naniniwala doon sa mga naging argumento nitong si Ma'am Sesrugando Sasot. Kung kinaya nila na mapadala sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at walang naging galaw ang sambayan ng Pilipino, linunok na lang ng ganon ng sambayan ng Pilipino ang kaganapan na yon. Dito sa flood control na to, ano ba naman itong flood control na to? Pilipino willing isuko ng pamahalaan sa ibang jurisdiction. Pilipino yun hindi man kinulong dito. Pagkahuli, lipad papunta dahig. Ano klaseng kabalbalan yun, di ba? Inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila. Okay. So, ipapatawag nyo pa rin ba sila? Iimbitahan nyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo sa Lunes? Kailangan po nilang mag-attend dahil kung hindi, sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nilang bias na kayo, doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-attend? Lumalabas po kayo. Talaga puro kasinungaling ang gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Magagamit po ito. Yun ang maganda, recorded. Ako, sangayon ako dyan. Kakampi mo ako dyan, Sen. Erwin. 110% kasama mo ako dyan. Kung sakaling hindi sila dumalo, magkakaproblema tayo. Maging ako, magiging kakampi muna ako dyan sa panawagan na yan. Kailangan nilang dumalo dito sa isa na to. Dito, ito yung apoy Ito yung apoy na isusukat sa consistency, credibility. Kahit gaano pa kabayas yung mga magtatanong, kung consistent ang iyong mga sagot, Sahil sa gusto mo, babagsak lang tayo dun sa katotohanan. Yan ang sabihin ko sa inyo. Yung kasinungalingan, kailangan mong pagtakpan ng panibagong kasinungalingan. On top of that, kailangan mong pagtakpan ng walang humpay na pagsinungaling ho yan. Isang pagkakamali lang sa lulubog yan. Kaya dito natin masusubok talaga. Pagka kinonos examine nila sila nung mismong pinaparatangan nila. Pagka sinabi nitong paano mo laman na mali tayo pero yung laman,
Sir, kami ho yung naglagay ng pera sa maleta. Sir, naalala nyo pa ho ba ganito ganyan? Doon tayo magkakaalaman. Confrontation, ika nga. Di ba? Dalawa lang to. Gamble na naman ho itong ginagawa. Sugal ho ito, sugal. Pag nagkamali itong Gatchalian Black dito, anak ng Tokwa, pagpepestahan ho sila sa Lunes. Kaya kailangan nilang ayusin to. Galingan ho nila itong hearing na to. Dahil pag nagkataon, malaki ho ang problema nila dito. Sa korte. Oo. At saka yung plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi nagyayaw-yaw si Senador Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon ho. Pagkatapos ito siguro after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawa na po ang committee hearing and then papasok ko sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor eh. Oo. Sige, actually kung tutuusin na... Hindi, marami pa tayong dapat pag-usapan. Ang Blue Ribbon Committee, yung korupsyon na yan, hindi lang nakalimit dyan sa flood control na yan. Malawak ho yan. Sa education, sa agriculture. Sa bagay, nakaano lang ata ho sila, nakalimitado lang sila doon sa naging privilege speech, no? Kung ano man, kailangan pa rin imbestigahan yung napakaraming korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kung yun pa lang ang kanilang magiging galaw na ipapatrabaho nila kay Remulla, lahat ng gusto nilang ipakulong, yun talaga ang trajectory niya. Di ba, Sen. Erwin? Jerry, may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon. Hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil ang sinasabi doon, public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Pero yung pag-imbestiga at pag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganyan, hindi po, ombudsman po yun ang mag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po. Nauubos natin yung oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, paring Jerry. Tama. Yun na lang po yan. sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Ala pong hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba protected zone yan? Oo. Kailangan po maimbestigahan. Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines, sa ayaw at sa gusto nila, pahaharapin ninyo sa inyong komite. Opo, magdala pa sila ng isang abogado kung gusto nila para bumulong ng bumulong para malaman natin, di po ba? Kumbidado rin ba? Natin na, Kukumbidahin din ba ninyo ang mga senador na nasa ilalim ng Cayetano Black sa inyong hearing? lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike po sa kanila nung itinalaga nila si Tia na chairman ng Blue Ribbon, sila lang ho, walang inimbita na sa grupo namin na nooy minority. Dapat po automatic iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan eh. Inimbitahan ho kami mag-attend. Okay, edi sa Lunes, mag-usap-usap kayo. Wala namang problema yan. Huwag masyadong iyakin si ano naman. Kahit di kayo imbitado, senador kayo, punta kayo sa Senado. Kakapal naman ng ano nito mga. Hello everyone. Hello MJ and Admar. Shoutout kay Prof. Ana Malindugo, isa sa mga iniidolo natin yan. Hindi lang sa maganda, matalino pa. Di ba? Idolo ho natin. Prof. Ana Malindugo yun. Isa sa mga geopolitical analyst. Idolo ho yan. Okay ba yung dating ko dyan? Loud and clear, Loud Prof. and clear, Lino. Okay, Opo. great. Prof, unahin lang muna natin. Prof, may nagpapakumusta sa'yo. Si Erwin. Bilang isang geopolitical analyst, pag mga ganito pong may power struggle, lalo na dito sa isang sangay po ng ating gobyerno sa lehislatura, meron pa nga tayong question sa ating ehekutibo. Nandyan pa yung krisis sa gitnang silangan at sariling krisis dito sa Pilipinas at sa usaping korupsyon. Ano po yung typical or karaniwan po na pananaw ng ibang mga bansa sa kagaya po natin na may ganito pong klase na problema? I think, ma'am, ang pananaw ng mga tao sa ibang bansa, yung hindi, especially yung ibang nationalities, at saka from an outsider's perspective, especially on my side, kasi wala ako ngayon sa bansa, marami din naman ako nakakausap ng mga ibang nationalities. Ang unang tinatanong nila is, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Iyon yung unang-unang question talaga. Kasi una, ang prominente kasi na nababasa at
nakikita nila sa news, lalo na kasi ang social media is very prevalent and apparent kahit saan ka pumunta sa mundo. So, kahit anong nangyayari sa Pilipinas, nalalaman niya ng buong mundo, lalo na sa social media. Kasi, alam mo yun, Facebook, Twitter, X, and many others. So, ang nakikita talaga nila, unang-una nilang tinatanong is, ang politika ng Pilipinas, bakit ang gulo-gulo? At parang, every now and then, may pasabog, kumbaga, at may event. At tinatanong din nila ako, bakit ganito kagulo ang politika ng Pilipinas, domestically speaking? So, ang hirap mag-explain kasi kapag nag-explain ka, kailangan mo i-trace lahat at i-explain ko anong klaseng, political system meron tayo, yung, kind of form of government. Kasi lahat yan, ang kultura, kung may maturity ba ang Pilipinas when you talk about politics. So, iyon ang una nilang tinatanong at bakit hindi lang ang gulo, bakit yung political struggle sa Pilipinas is very prevalent and at the same time among politicians. At isa sa mga tinatanong din, minsan kapag nasa conference ako and I have, kaibigan mong mga international people, ang tinatanong nila lagi is, bakit ang corruption sa Pilipinas sobrang massive? When in fact, hindi kasi ang sinasabi kasi din nila, lahat naman ng bansa to certain extent may level of corruption or may corruption na nangyayari, pero ang pinag-uusapan kasi dyan, yung level of corruption or index. Pero sa Pilipinas, ang nakikita ng ibang mga nationalities kasi, bakit ganun ka-massive ang corruption at bakit napaka-prominente niya? Kasi nababasa din talaga nila yung mga news at saka yung mga nangyayari sa Pilipinas. At yun yung mga questions sa akin. Minsan, or most of the time, ang hirap mag-explain. So, ang tingin sa atin talaga ng ibang mga lahi, parang ang gulo-gulo ng Pilipinas. At the same time, nakikita din nila na ang economy natin is also struggling. So, hindi maganda ang image natin actually sa international community. At meron ka pang, hindi lang yun ang problema ng domestic politics and even the economic struggle na meron ng Pilipinas at the moment under a Marcos Jr. government. Isa pa sa pinaka-prominente na issue is yung foreign policy. At lalo na yung mga issues na may kinalaman sa Philippine-China relations at saka may kinalaman halimbawa yung nakalipas na balikatan or exercises, bakit sobrang intensive. At ngayon yung mga, like for example, how intensified naman yung militarization ng halimbawa ng United States sa Pilipinas at meron ka ng Japan being part, of this so-called alignment. So yun yung mga bagay talaga na prominent tinatanong ng ibang mga lahi sa akin, especially kapag on travel ako and I'm attending international conferences. At saka, ang alam ko, ang tingin nila sa Pilipinas is magulo. Magulo. Yun. Opo. Ito ba yung weakness din ng form of government din natin po, Prof? Ito ba isa sa mga disadvantage po na resulta po ng ating form of government o talagang wala yan sa forma ng ating gobyerno? Kasi dito, ang daming mga paro-paroji, mga lumilipat na lang kung saan nila gusto, doon sila, yung mga ganun po, hindi kagaya sa ibang bansa na may paninindigan talaga, no? At may lehitimong check and balance kasi magkaiba yung pananaw. Halimbawa, doon sa Amerika, hati yan sila, no? Dalawa lang talaga yung kanilang partido, no? Sa ibang mga bansa din. Ito ba yung nakikita nyo? Or wala talaga yan sa form of government? Basta corrupt yung mga or trapo or traditional politician, ganyan talagang mangyayari, Prof? Sa akin kasi dalawang aspeto yan. Coming from, kasi ang background ko rin is aside from being an international relations, one of my academic discipline na talagang pinag-aralan is political science. So coming from a political science perspective, when you talk about political system and the political culture and the political dynamics of a country, I think it's a factor of it's a product of everything. Sa akin kasi, una, kapag tinignan mo ang Pilipinas, mayroon ka rin kasing argument na kahit ano pang klase ng sistema meron ka, may it be a parliamentary system of government, a form of government, or what you call a presidential form na meron tayo ngayon, kung ang political culture ng Pilipinas talaga at saka yung klase ng mga politicians na mayroon tayo, ganyan, na most of them are corrupt, and you have what you call political dynasties in the country, and which is
very prevalent, at saka dahil dyan nagkakaroon ka ng nepotism and so many other issues. So, ang political culture mo, kapag ganyan, kahit anong klaseng form of government ang meron ka, ang ang isang bansa ay magiging problematic pa rin when you talk about political instability or pagkakaroon ng magandang politika or good governance sa isang bansa. So, that is a very important factor. So, ibig kong lang sabihin is, ang isang bansa, ang pinaka-importante kasi is yung political culture mo at saka yung values and maturity ng klase ng leadership at saka ng mga politicians mo na nasa loob ng bansa. It just so happen na ang Pilipinas talaga may problema when you talk about leadership and when you talk about the kind of leaders, quote-unquote, and politicians we have. We have that kind of vacuum. On the other hand, if you ask me if a presidential form of government is good and or what is best for the Philippines is a parliamentary, sa akin, to be very honest, sa akin kasi, when you talk about check and balance in government, ang presidential form naman kasi, given the system that we have right now, meron naman tayong tinatawag na check and balance. Kaya nga may tinatawag kang 3 co-equal branches of government, legislative, executive, and judiciary. Pero sa tradisyon ng politika meron ng Pilipinas at ang practice natin ngayon, yung klase ng co-equal branch of government, yung klase ng, hindi yan kasi in real in real situation in the Philippines, blurry kasi yan. Kasi look at the current administration of BBM or even the previous administration. Ang presidente mo, supposedly, ang kanyang area of concern lang is the executive. But in our system and in the way we operate as a country, politically speaking, ang nangyayari, even the president has control over the House and even to certain extent of the Senate, when in fact, dapat co-equal branches of government yan at hindi dapat magkakaroon ng cloud. But, you know, in a way, mayroong ganon kasi ang ating mga politicians, kung sino ang nasa taas, you know, lahat yan mag-aalyansa doon. So, nabiblur din ang check and balance mo. On the other hand, when you talk about the judiciary, ang judicial system mo, ang appointing officer kasi dyan is actually the president. To a certain extent, may check, in theory, may check and balance, pero when one person i-appoint mo, tapos may utang na loob ka dun sa presidente na nag-appoint mo, in some ways, nabiblur din ang tinatawag mong check and balance. Kasi supposedly, kapag in theory, kapag co-equal branches of government, independent yan dapat. At dapat, they function accordingly na walang magkakaroon ka ng check and balance na talagang totoo. Pero in real life kasi and real politics, that is not happening in the context of the Philippines given a presidential system of government. At isa pang problema dyan kasi in a presidential form of government na meron tayo right now is halimbawa you have a president na hindi okay. Hindi siya okay talaga. Like alam mo yun, ang daming nangyaring hindi maganda, bumabagsak ang ekonomiya mo and all, hindi mo siya pwedeng palitan kaagad-agad. Kasi like for example in the Philippines, you need to have 6 years. That president has to stay 6 years in office. Dalawa lang kasi ang pwede mong gawin dyan. Extra constitutional na measure to remove a president, and that is a people power, which is very difficult to mount on, to have. And another one is impeachment. But if the president controls the House at to certain extent the Senate, in terms of numbers, hindi yun man nangyayari. But in theory, dapat pwede yun. Kasi supposedly, independent nga ang legislative mo. So these are the, how do you call this, this is the realities of the Philippines. So sa akin, if you ask me kung ano yung tingin ko, I would, for me, ang mas gusto ko is a parliamentary form of government. Kasi bakit? Because the parliament is just one, it's one, and then if there is a crisis in governance, you can actually change the prime minister anytime and you can just have a vote of confidence and then you come up with a new government again. Mas madali kasi ang accountability mechanism at magpapalit ng leader sa isang parliamentary system. Well, as you can see in other countries, like for example UK, and then you have a president as a ceremonial. But at the moment, to be frank, I don't really recommend a change of constitution or a change of form of government precisely because
there's a danger that those people in power right now may want to perpetuate, or they really want to be perpetuated themselves in power. So mahirap ang ganong klaseng change of government at this very moment, kasi babaguhin mo ang constitution mo, at the same time, if you really look at the current politics that we have in the country, ang House and even some members of the Senate are actually allied by the administration or by BBM. So in a way, kapag nagpalit ka ngayon, BBM would still be the prime minister. O ganun talaga. So and he can actually, ang danger lang doon, he can actually perpetuate himself in power as long as he controls the parliament. So medyo mahirap din yun. So sa akin, sa tanong mo, it's a combination of everything. If the political culture, the kind of the political system, and also the maturity of the Filipino people. As I can see and observe, coming from a very political science na perspective, ang mga Pilipino din kasi hindi pa siya mature. Kasi ang maturity not everyone, but many I think are mature, but many are immature politically speaking. Precisely, alam nyo kung saan mo makikita ito, dun sa klase ng mga politicians na binoboto at inuupo mo sa posisyon. It's like a cycle. But I understand, of course, na mahirap ang ganitong sitwasyon. Ang problema ng Pilipinas politically and deeply rooted. And for me, to be very frank, if I'm a fairy, I would rather have a reset of the whole system so that we can start fresh. But of course, it's not easy to do that. So may ganito kang problema. So it's not necessarily all about the political system. It has something to do with many other factors, including the political culture, the mindset, the maturity, and both of our context and also the Filipino people na alam mo yon, dapat mag-mature din tayo. Correct. At lalo na when you talk about electing leaders in very critical position like the president, or if we have a change of government, maybe a prime minister. Pero at this time, uulitin ko I'm not advocating for a change of constitution precisely because I'm afraid that many politicians who are now in power would want to stay in power more than necessary, or hindi na natin mapapalitan yung mga yan. May danger on that. So yun yung tingin ko. In a very short explanation, kasi this is a very complex issue na kailangan ng isang 2 hours lecture or 3 hours lecture. Opo. At least the Sayang, political no? science course. Willing ho tayong makinig kahit 3 oras pa yan basta itong si Prof. Ana Malindugo yung magsasalita di ba? Matututo ho tayo kung ano yung mga dapat nating gawin bilang mga Pilipino kung sakali mang kasi nakikita nyo naman ho no sa malapit na hinaharap, parang yan ang trajectory talaga ng ating bansa. Anong magagawa natin bilang Pilipino para bantayan kung sakali mong magkaroon ng ganyang klaseng galaw? Wala tayong magagawa, mga bangag nga, di ba? Kung sakaling dumating tayo dun sa punto na yun, anong gagawin natin? Ang sarap tingnan yung paghahanda o yung mga suggestion itong si Prof. Ana Malindugo. Hindi mai-impeach si BP Sara. Hindi sila dalawa lang. Pag hindi na-impeach si BP Sara, kung di tayo magcha-charter change, gegera tayo. Alin sa dalawa gagawin natin? Alin man doon sa dalawa na yun, talo ho sa bayan ng Pilipino. Kaya, ano ba Prof. Ana? Anong dapat natin gawin? Opo, Prof, bago lang si partner MJ, ito ring sino ba yung dapat magsilbi, tatayo dapat na oposisyon? Kasi nakikita rin natin yung minority dapat, yun yung talagang mag-check and balance. Pero ang nangyayari, parang parte ng majority. Naalala ko nga, tinanggal pa nga na senior deputy minority leader si Erice. Sabi ko, kung tutuusin, para sa akin, legit siya kasi talagang naninindigan siya sa na antay siya sa lahat ng mga di ba? Kumbaga hindi nagbago yung kanyang prinsipyo po, pero siya yung tinanggal doon sa minority. Well, yung mga kasamahan nila na natili, pero katakataka na parang parte din sila ng majority. Actually, magandang tanong yan, Admar, kasi sa House ang tinutukoy mo, even the Senate, pwede kong i-point out na sa current na sitwasyon ng Pilipinas, even sa side ng legislative, which is the upper and the lower house, makikita mo wala naman talagang opposition dyan. Because even the minority, the so-called minority in the House of Representatives,
is they are actually co-opted by the current administration and even by politically co-opted by the current administration and even by the majority in the House. So wala ka talagang makikitang very glaring na opposition or minority bloc. Kasi pag sinabi mong minority bloc, this to a certain extent, this represents some kind of opposition to the majority. Ikaw ang mag-check eh. Kaya nga may tinatawag kang majority and minority to a certain extent para magkaroon ka ng tinatawag na balancing and check and balance. Pero the current situation in the Philippines, really, to be very honest and frank, sa House of Representatives, wala kang ganun. May mga personalities ka sa House that really stand out na they are in opposition to certain policies and to certain things na nangyayari sa House. And very few of them, ma-identify mo yan eh. Na kung sino yan. Si Erice is one, but isang tao. Kung Mia, wala na. Wala na siya. Pero pag tinanong mo ako kung yung minority bloc ba is really the so-called opposition and would probably exercise check and balance vis-a-vis the majority bloc, there's no such thing. I'm really very upfront of this. There's no such thing. On the other hand, sa Senate naman, so ganun din dapat. Pero ngayon, malinaw din I'm sorry about these things, but I really have to be blunt. Alam mo, nawawala na rin yung tinatawag mong check and balance or even role talaga ng majority at ano yung role ng minority kasi masyadong politika ang nangyayari sa Senate. Actually, they don't even talk anymore about relevant legislative measures, but they are just in a state of power struggle kung kaninong side ang magkukontrol ng Senado at why. Kasi mayroon kang mga issues na upcoming, like for example, flood control and investigation, andyan din ang upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, makikita mo, imbis na ang Senado i-tackle nila ito based on their job and what need to be done. Ang nangyayari sa kanila, nagpa-power struggle sila kasi they want to control the Senate and they want to control the rules and how all of these major issues like the impeachment trial and even the massive corruption in government in terms of oversight, in terms of investigation, paano nila ko-control favoring one camp over the other. So kaya nga may power struggle ka. So right now, makikita mo from Kaalan Peter Cayetano block ngayon, andin doon ka na sa Soto, Gatchalian, and others block. And I think there is one more senator that will deflect from the side of Cayetano going to the other side para magkaroon sila ng 13 kuno na majority and they elect a new SP. So, makikita mo sa Senado, imbis na ang Senado ang actually, ang role din kasi ng Senado would be a check and balance on the lower house when it comes to bills na gustong ipasa ng lower house na medyo alanganin, hindi na nila nagagawa ngayon yan. Kasi ang nangyayari sa kanila, power struggle sila kung sinong may control at kukontrol sa Senado because of certain issues na very critical sa Pilipinas. And as I have said, dalawa yan existing right now. Yung impeachment trial at saka yung massive corruption in government na kailangan imbestigahan. So, ganun nangyayari sa Pilipinas right now. So, kung tatanungin mo ako check and balance, there's no such thing at the moment, to be very frank. Both in the lower and the upper house, there's no such thing. And ang nag-i-exist lang ngayon na arbiter, quote-unquote, na arbiter sa Pilipinas when you talk about our branches of government, which is the legislative, the executive, and the judiciary, kumbaga, performing role of check and balance is actually the Supreme Court only. Kaya nga sinasabi ko, the Supreme Court is actually the last bastion of our democratic, of democracy in the Philippines. So, hindi na Senado ang last bastion. O, wala na. Wasak na yun. O, meron tayong second to the last lang pala Senado. Ang pinaka-last ho pala ay ang Korte Suprema. At this very moment. It's really the Supreme Court. But the thing here is, I am not sure how other people perceive some rulings of the Supreme Court. But I would assume that the justices in the Supreme Court are also trying their best in addressing the issues, critical issues being presented to them by the Filipino people, by certain government officials, or by
kung ano-ano mang petition ang nilalaan sa kanila. Kasi mahirap din ang role ng mga justices, when you talk about critical issues na pinipresenta sa kanila, including the impeachment, including ang ICC issues, including yung budget ng 2024, 2025 na ngayon may mga oral arguments ka. So ang daming issues. So I think the judicial branch through the Supreme Court, they are performing, at least to a greater extent, they're performing the so-called check and balances in government, checking the legislative and checking even the executive. So sa akin, ang last bastion talaga right now ng democracy sa Pilipinas, when you talk about institutional integrity, is actually the Supreme Court. Supreme Court. The Supreme Court, yeah. Opo, Prof, isa lang po yung tanong ko, Prof. Nakatakda raong pataw ng sanctions ang Chinese government sa Philippine government kapag magpatuloy raw po ang unlawful discriminatory arrest sa mga Chinese national. Ito pong mga na ito, Prof, economic sanctions, kabilang po dito yung suspension ng urea fertilizer importation at yung ilang main agricultural products na binibenta po natin sa kanila, pati na po yung refined oil. Gaano kalaking dagok ito, Prof, bilang sila po ang number one buyer ng ating mga produkto at bumibili din po tayo ng mga produkto po sa kanila. Actually, ito yung alam ko itong issue na to, Thursday pa ata, alam ko na ito kasi a friend of mine informed me about this. Sabi ko nga, this is really not okay for the Philippines kung magkakaroon ng economic. Ganito kasi ang mangyayari dyan, no? Ang sinasabi kasi nila, kapag tuloy-tuloy yung sinatawag mong selective and some kind of discriminatory arrest of Chinese nationals in the Philippines na walang basihan, no? Walang basihan. Ibig sabihin, aresto ka lang ng aresto. Kasi nga, tinatawag selective nga ang tawag nila. At ang ibig sabihin doon, ang Chinese government is right now saying to us, to the Philippines, not only to the Philippine government, but to Philippines as a whole, na nasabi nila, there will be a retaliatory policy. At I think some of the retaliatory policy nila is yung tinatawag mong pagde-declare kay Gibo and family nila at kung ano-ano pa, na persona non grata daw sa lahat ng territory ng China. But that one, wala pa akong naririnig na official. I'm not sure lumabas na yan, alam ko rin, at saka may nagsabi na sa akin, Thursday pa lang, pero I'm not sure kung mayroon ng lumabas na policy talaga or pronouncement coming from the headquarters, coming from Beijing. Kasi ang nakita ko lang ngayon is the Chinese Embassy in Manila. But if the Chinese Embassy release it, ibig sabihin, there is already there. Naandyan na yan. Now, ang second nilang sinasabi is magkakandak din sila ng crackdown sa mga Filipinos in Chinese territory, including Hong Kong and Macau, and of course mainland, ng tawag nito, na illegal staying in China. And then the third one is the economic sanction. Economic sanction meaning, yung export natin sa kanila, it will be affected. And at the same time, ang import natin sa kanila, especially when you talk about agricultural inputs, will be affected. So ito yung mga nandyan nakalatag. Grabe. Ngunit, ang gusto ko lang i-emphasize, hopefully I'm right, no? Sa pagkakaalam ko, may tinatawag kang conditional if, may tinatawag silang if or conditional. So, ibig sabihin, hindi pa yan siguro i-implement. Titignan nila kung kung tuloy-tuloy pa rin itong nangyayari na quote-unquote selective arrest of Chinese national in the Philippines, especially dun sa kanilang mga investment. Kasi ang China, may mga investment dyan sa Pilipinas na may kinalaman, halimbawa, sa industriya or may mga business investment dyan. So, may mga tao sila dyan. So, kung patuloy na magkakaroon ng ganun, kasi ang sabi din ng Chinese Embassy, they will protect the interest of China in the Philippines and the Chinese national. So kapag tuloy-tuloy yan, I think they will push through with all of these sanctions. Kasi sanctions yan So sa akin, to be very honest, ang feelings ko dyan at saka yung tingin ko dyan, a little not, well, I feel sad. Because for me, marami ng problema ang Pilipinas.
We don't need additional pressure coming from outside. Kasi kung titignan mo ang ekonomiya ng Pilipinas, struggling na tayo. Ang domestic politics mo, magulo na. Now, ang investment climate mo, wala na. Pababa ng pababa. Ang inflation mo, ang inflation mo mataas, ang value ng peso against the dollar is mababa, and at the same time ang income, ang mga tao in terms of purchasing power mababa, at saka ang GDP mo mababa. So kung titignan mo ang Pilipinas at the moment, sa dami ng gulo at dami ng problema, both politics, foreign policy, and even when you talk about economics, hindi natin kailangan ng additional problem or additional external pressure coming from an economic sanction coming from China. Hindi natin kailangan yon. Mahihirapan tayo as a country. Lulubog ang Pilipinas lalo. So sa akin lang, sana on the part of the government and Marcos Jr. and even to Secretary Chodoro Gibo, you have to balance things out. I am not saying that as a country, the Philippines will not be able to implement ang tinatawag nating law enforcement. Na when you talk about, nationalities in the country na may ginagawang hindi maganda at kalokohan. I think as a country, I believe na dapat nating i-implement ang ating laws and law enforcement when you talk about nationalities in the Philippines, may it be Chinese or any other nationalities na may ginagawang criminal activities sa Pilipinas. I believe in that and I agree with that. However, iwasan natin yung tinatawag mong selective or hindi ganon ka walang basis or walang hindi talaga well established na the cases to arrest certain nationals, especially the Chinese, kung hindi naman talaga, wala tayong basis to do that. Kasi, at saka may legal papers naman pala itong mga to. Alam mo yon, kasi ang problema dyan, may retaliation na mangyayari. And kapag nag-retaliate ang isang country tulad ng China, which is a giant, we don't have leverage over China, may it be military defense or economics, ang kawawa dyan ang Pilipinas. At wag na nating dagdagan ang problema ng bayan. Kasi sobra na eh. Ang dami-daming problema. Ang ekonomiya mo struggling, ang politika mo. So we don't need additional extra pressure coming from outside, especially coming from China, who has a leverage over us economically, even in trade. So ang pakiusap ko lang sa ating gobyerno, enforce our laws accordingly how to other nationalities in the country, but make it sure na you're doing it the right way. On the other hand, at iwasan natin yung wrong or napagkamalan lang. Kasi pag nag-retaliate sila, wala tayong magagawa. Kasi wala tayong bargaining chip at wala tayong leverage over them. We are a small, in terms of trade, we're just trading with, I studied already, it's in my paper, na ang trade natin sa kanila, kung ang mga 2% lang ata tayo, when you talk about the overall international trade of China across the world. So, wala tayong leverage. So, ang sinasabi ko lang, ayusin natin para hindi mag-suffer ang Pilipinas kasi hindi natin kailangan ng additional pressure sa dami na ng problema ng bansa. Yun lang ang pakiusap ko sa current government ni Marcos Jr., especially doon sa ating mga relevant officials tulad ng defense, ng military, ng PNP, and NBI, and even the Bureau of Immigration. Kasi isipin natin ang bayan natin, no? Medyo mag-isip-isip tayo ng konti, no? Maraming salamat. Prof, Ngayon, maraming salamat, Prof. Prof. Ana Malindugoy. As always, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat, mga kabayan.